from the actuations and the practical agreements signed between the Philippine government and the Indonesian government, there seems to be no conditions imposed. Matapos pirmahan ang kasunduan ng paglipat kay Mary Jane Veloso sa Pilipinas nitong nakaraang linggo, ayon kay Department of Justice o DOJ spokesperson Assistant Secretary Miko Clavano, walang itinakdang kondisyon ang Indonesian government sa pagpayag na ibigay na ang kustudiya kay Veloso sa Philippine government. Maging kung saan ito ikukulong kapag nakabalik na sa bansa, ay nasa pasya na ng pamahalaan. Dati po, ang akala ho natin ay yung legal custody nasa Indonesia, physical custody lang po sa atin. But it seems right now that both legal and physical custody are now with the Philippines. Mismong ang Indonesian government din anya ang may gusto na mapauwi na si Mary Jane sa Pilipinas bago matapos ang taong ito. Dagdag pa ni Clavano, kabilang sa magiging pagpipilian pagdating ni Veloso sa Pilipinas ay pagkalooban ng pardon, executive clemency o commutation of sentence. Pero nilinaw nito, nasa prerogative o pagpapasya lang ito ng presidente. Kapag nabigyan ng executive clemency si Veloso, maibabalik na ang kanyang mga karapatan bilang isang Pilipino tulad ng civil at political rights, kasama na ang pagboto. It's just very comforting to know that the Indonesian government has given due respect to our sovereign country and has given the choice solely to the President. Samantala, nilinaw din ng DOJ na walang anumang kapalit ang pagpapabalik kay Veloso sa bansa. Wala ring nakikitang dahilan ang kagawaran na ilagay siya sa Witness Protection Program o WPP ng DOJ. Si Veloso ay isa niyang mahalagang testigo sa kasong isinampa sa dati niyang amo na may kaugnayan sa illegal recruitment. Well, she's a very crucial witness dahil naging victim ho siya ng illegal recruitment. So, she is the one that will identify kung sino man ang nag-recruit sa kanya, kung sino ang nagpapalikod dun sa sindikato na yon. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan.